Yung sa akin naman, yung napakita ko kanina sa radyo, sabi doon sa teaching ni Pastor Guillermo, sabi doon, si Cristo pinako sa krus, tapos ang nilagay doon sa uluhan dito sa ulo niya, sa tatlong lengguwahe yun, sa Hebrew, sa Grego, tsaka sa Latin. Tapos ang nakasulat doon, Cristo, hari ng mga Hudyo. Tapos nagalit daw yung mga Pariseo. Bakit daw yun ang sinulat ni Pilato? Tapos sabi naman ni Pilato, ang naisulat ko ay naisulat ko na hindi na pwedeng mabuhin. Tapos kasi sabi ng mga Pariseo sa Duseo doon, na kapag nabasa yun ng mga tao, magkakaroon sila ng parang, ito pala si Cristo, hari ng mga Hudyo. Pero sabi ni Pastor Guillermo, kahit naman daw mabasa yung mga tao na lahat ng dumadaan ko, hindi naman daw nila pinapaniwalaan. Kahit na totoo daw na si Cristo ay hari ng mga Hudyo, baliwala daw sa kanila yun. Tapos yung pangalawang kinagagalit daw ng mga Saduceo kasi yung humbleness tsaka yung totoong salita ng Diyos na ipinapangaral ng Cristo, yun yung hindi nila kayang gawin or hindi nila kaya ipangaral. Kumbaga iba yung pinapakita nila sa labas kaysa totoong pagkatao nila. Parang sabi niya pa doon, yung sa Bible na para silang mga sepulture. Litso. Na puti sa labas, maganda, pero pagdating sa loob, kalansay na sa yung laman, kumbaga buto-buto. Garit. Hello. Good evening po. Yung ilalapag ko yung tungkol sa intervention. Itong pamilya natin ngayon 2014, ang title is intervention. So napaliwanag ng kanina ng ibang mga kapatid na ang ibig sabihin ng intervention is pakikialam or nagpapakita ka ng concern sa kapakapatiran mo, sa family mo. Yung sanlibutan ginagamit nila yung intervention. Halimbawa, di ba sa palabas pag napapanood nyo, kunwari may nagpabarkada, tapos ayaw nila yung kaibsiya kong barkada nila. Parang yung kaibigan nila gagawa ng paraan para maligtas nila yung kaibigan nila na yung hindi mapunta doon sa hindi, karapat-dapat yung boyfriend. Ganun din sa atin, pero ang pinakakabot natin is yung spiritual natin, kapag natin, kaya pinag-aaralan natin dito yung pinapakailan natin natin, is kahit yung nila, yung magiging karelasyon ng mga anak natin at dito sa kapatiran natin. Yung ibang sasabihin, ba't mo papakailan yung boyfriend sa kapatid? Pero mabuti pa yun, pati yung ginagawa natin na bibisita, yung kayo lang pala nagbibisita sa mga bahay-bahay. Yung nagpapalakas kayo sa mga kapatiran. Tsaka yung mga elders or yung mga hindi mga elders dito, yung mga ordinary member ng church, dapat magpa-session kayo, magpa-hukom. Kasi kapag nagpapa-session tayo dun sa mga mas mag-good, ang benefits ang makukuha natin na pakinaban doon is magiging mature din tayo. Para ba ng araw tayo na yung tinuruan natin or yung nagpa-session, yun na yung mag-aakay, siya na yung hindi na siya yung tinuturuan, tayo na yung nakakapagturo. Yung naman, ang sunod ko na report, yung sa Sacred Lord's Supper, Mexico, 2010. Oh, flash na. Pakibuksan po sa apps. Kaya mo sa kaya. Wait lang po. Alam mo, may flash like pwede gawin yung flash na pag-video sa vlog. Ayun, habang hinaharap ko ni Sister Aida. Ayun. Alam mo na idagdag ko lang, ang sekreto rin pala ng mga malalaking church
issue nag-intervene sila sa mga sa loob at labas ng church nila. Di ba may mga mega church, pero malaki nga sila, malaki lang yung mga katawan nila, pero makmak naman yung mga member. Pero dito sa atin, meron tayong pakialam dun sa growth ng spiritual ng bawat isa sa individual, sa magka-partner, sa pamilya, sa may mag-asawa pa lang, at saka dun sa church, progressive. Kasi sa progressive ministry, ang tunay na naglilingkod sa Diyos, meron siyang pakialam dun sa spiritual na kalagayan ng kapatiran niya. Sasabihin niya talaga yung tunay na kalooban ng Diyos kahit masakit pa yun sa kapatid niya. Masakit ka ba? So, yung sa Lord's Supper 2010, ito yung, pakibuksan po yung Acts 2:42. Acts 2:42 po. At saka yung Acts 2:46. Si Irish. Sa Acts, 2:46 si Erika. Acts 2:46. And they continued daily with one accord in the temple and breaking bread from house to house with intermeeting gladness and singers. Ay, ito na. Kabila na. Dun sa verse na yan, ang paliwanag yan, nagko-continue sila ng fellowship, pero hindi lang isang beses sa isang linggo or tuwing assembly lang ng Sunday, kundi araw-araw nilang ginagawa yan, pati sa loob ng bahay. Tapos, yung word, sinisimbolize niya yung pagkain nila ng physical na bagay, pero spiritual sa salita ng Diyos. Pakibasa po yung Genesis 14, at saka yung Genesis 26, 28 hanggang 30. Si Rap-Rap. Rap. Bible rap. Genesis. Genesis 26, 28 to 30. Oo. Tsaka yung isa pa, Oh, yan yun. yung meron yung binas ni Abraham. Genesis 46 and 29. Uy. 28 to 30. Wow. 30 and he made them appears and they did it. Sa likod. Sige, wag mo na ipapaliwanag ko na. Sa Genesis 14, ang ibig sabihin nun, pinaforeshadow ni God na siya yung high priest. So, talaga may kailangan ayun, tama si Nagpapalita. Yung dinalhan siya binigyan niya ng bread and wine si Abraham. Tapos, gusto ni Abraham at ni Melchizedek na magkaroon sila ng companionship, na magkaroon sila ng sharing, at saka biniless siya ni Melchizedek doon kasi nga yung ginagawa pa lang nila may blessing yun sa Diyos. Tapos naman pagpasok doon sa bahay dito sa doon yung ginagawa pa lang pagbisita at saka yung pagdadala mo ng blessing mo sa ibang bahay or nag-share ka ng word sa kanila, binibless din tayo ng Diyos doon. So, yun lang yung nabalita. Camera.